Kaugnay sa mga sitwasyon at usapin ngayon sa Senado, kausapin natin si UP NCPAG Professor Emeritus Maria Fe Villamejor Mendoza. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi at saka si Ma'am Connie. Opo, At sa mga pakinig nyo. paano niyo po ilalarawan ngayon yung sitwasyon at tila gawan sa liderato ng Senado? Nakakalungkot kasi parang nilalaro nila ang isang institusyon ng gobyerno. Hindi maganda itong pangitain kasi ang institusyon ng gobyerno ay para sa bayan, hindi para sa maliliit na tao lamang o kukunting tao lang. At saka parang ano doon, it's not an entitlement, it's a public service institution. Ang nakikita niyo po bang debate pa rin dito sa Senado ay sa pulisiya o personal na yung mga dahilan? Ang dapat na debate ay polisiya, di ba? Pero parang ang nangyayari, parang personal na interest ng majority ang isinusulong at hindi yung para sa Senado as an institution. May nakikita po ba kayong paglabag sa pagliban ng buong majority senator sa scheduled sa session kahapon? Oo, kasi 'di ba, hindi magkakaroon ng sesyon kapag walang quorum. Hindi rin magkakaroon ng sesyon kapag walang presiding officer. Bakit ang presiding officer at ang majority ay umalis para i-escort si Senator Jinggoy sa Camp Crame? At saka before no, 'di ba, nung nag-take over, nagku ang majority doon sa nung May 11 at yung mga nangyaring sumunod na mga parang drama, May 12 to 13, tapos yung 14 nga na nakatakas si Senator Bato, bakit nila ginawa yon? Ang ano kasi, parang kina-question nila ba yung rule of law? Hindi yung independence of the three branches of government ang sinusulong kasi, di ba? Doon sa mga aksyon ng nag-coup at ang majority ngayon, parang pinapalabas nila na parang entitled sila. Kapag senador ka, hindi ka. Pero yung mga nangyayari, kasi di ba may valid ICC warrant na para kay Senator Bato. So ang ano doon, bakit nila nagawa sila na ay dapat di ba parang yung NBI at saka si Senator Trillanes gusto nilang i-inquest. Kasi bakit nila ginagawa yon? Pero yun nga, yung bakit parang kulang sila sa memorya. Kasi di ba si Senator De Lima, si Senator Trillanes, nung nakasuhan sila, talaga namang doon sa Senado, di ba? Hindi nila sinuko yung senador doon sa doon sa pag-arrest kasi naniniwala sila na yung rule of law should be parang promoted. Bakit gusto nila ang protective custody doon sa senador na gustong arestuhin? At yun nga, protective custody of the Senate, di ba accountable sila kung makatakas o mawala yung nandoon sa protective custody nila. Yun Ayun daw, naman, yung week na ito, nung inaresto si Senator Jinggoy, although sabi ni Senator Jinggoy, talagang nag-ano siya, sumuko siya. At di ba nung last time, nag-post siya ng bail, Opo. pero itong akusasyon sa kanya ay non-bailable, di ba? Kahit Parang sila, ano niya, si Senator Jinggoy ay sumusuko doon sa rule of law. Bakit ang minorya, ang majority at ang Senate President APC ay parang iba yung pagtingin doon sa mga nangyayari. kahit sila equal branch of the government, may kapangyarihan ba yung Pangulo na makialam para masaayos ang nangyaring gulo po sa Senado? Meron tayong strong president. Talagang pwede ang presidente ay makialam, no? Kaya lang doon sa sitwasyon ngayon, complicated ang political situation. Di ba talagang binabanata nila ang presidente? At yung majority ngayon ay talagang maraming banat sa presidente. So parang mahirap na ang presidente ay makialam sa ngayon. Parang 'di ba gusto na lang niya let the parang the events unfold and no, parang fix itself. 'Di ba parang ganon ang parang gusto ni President Bongbong. Sa, Pero yun nga in normal times at
meron tayong respeto sa mga institusyon, meron tayong respeto sa rule of law, siguro pwedeng makialam ang presidente. Sa inyo pong palagay, makatarungan ba na payagang bumoto o makilahok sa sesyon ng ilang senador via online o video conference, lalo na sa mga talagang crucial na kailangan pagbotohan? Meron tayong, nung COVID, meron tayong flexible arrangements. Kaya lang, nag-issue ang civil service na dapat ang gobyerno kasi ay face-to-face. Kasi ang doon, kapag meron pangangailangan yung mga tao, kaysa Senado siya, sa executive or sa judiciary, magpupunta sila sa computer. So, asa na ang gobyerno? Nasa computer ba? So, ang dito, sa aking palagay, dahil may rules naman ang Senado, may sarili silang rules, di ba? At hindi naman nila parang inallow in the past Okay. magkaroon ng video conferencing. Okay. May karagdagang tanong po, si Connie. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Ano ho yung nakikita ninyong direksyon ng Senado, gayong may iba pang mga senador na nahaharap din po sa kaso? Ang nga doon, siguro yung majority magiging minority in the long run or in the short run, no? Kasi talaga naman yung nag-coup noong May 11, marami talagang may kaso na nakakaharap. Ang sabi nga nila, bakit sila parang sinisingle out, no? Pero tignan natin na itong mga ito ay nasa proseso pa last year. So hindi sinisingle out. It is just the process of the either the judiciary ay parang ito na yung output ng judicial process, di ba? Kaya ang doon, baka yung majority ay maging minority kasi magkukulang na sila in number. Okay, speaking of numbers, sa impeachment po ay kailangan makapag-boto po ang 16 na mga senador para po sabihin na natin na may ma-impeach po Pero kapag hindi ho na nakarating sa plenaryo po yung mga senador, kung sakasakali, ay automatic din daw na sinasabi nga nila na acquitted o hindi ho magkakaroon ng impeached na Vice President. Yun po ang sabi nila. Ano ho ba ang talagang nakikita nyo dyan? Siguro kasi parang mate-technical na naman ba. So siguro we recourse yung ating problema sa Supreme Court. Kasi parang may constitutionality question dyan kasi yung constitutional mandate of the Senate as the impeachment court is at risk or is challenged. Doon, maaaring mangyari yon na konti na lang yung nandoon sa impeachment court. Diba? Hindi na sila 24, hindi na sila 23, hindi na sila 22, wala na yon. No? And then the numbers na 13, 16, and Yes po. 9, baka hindi na siya So ang doon, if there is technicality, siguro pumunta tayo sa Supreme Court para maayos yung problema. I see. At kapag po naaresto ang isang senador, automatic na bang hindi rin talaga dapat sila sumusweldo? Kasi napangunahan na po kahapon ni Senator Jinggoy na hindi niya nakukunin ang kanyang sweldo. And of course, na-question naman yung kay Senator Bato, bakit pa rin siya sumusweldo even after na hindi nga ho siya nagpapakita sa Senado. Ang Senado kasi may sariling rules, di ba? Opo. Pero yun nga, ang dapat sana, kung hindi nga nagtatrabaho, walang sweldo. Pero iba kasi yung sitwasyon nila di ba? Parang ang nila, nagtatrabaho naman kami kahit wala kami doon sa sa Senado. Pero yun nga, kung titignan natin, doon sa ibang branches of government, kapag hindi ka pumapasok at walang productivity, wala kang sweldo, di ba? So tingnan natin kung paano ang Senate rules, Committee on Rules, ay tignan at mag-decide doon sa ganoong sitwasyon. Marami pong salamat sa inyong oras na ibinahagi sa amin sa Balitang Hali, ma'am. Thank you. Okay, salamat din. Yan po naman si UP and si PAG Professor Emeritus Maria Fe Villamejor Mendoza. May deadlock po ngayon sa Senado dahil sa sunod-sunod na pangyayari roon mula noong Mayo hanggang kahapon. As of June 1, 2026, sa 13 miyembro ng majority bloc, 11 na lang ang mga makaka-attend sa mga sesyon sa plenaryo. Sila ay sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senadora Loren Legarda,
Senadora Pia Cayetano, Senadora Amy Marcos, Senador Dante Marcoleta, Senador Joel Villanueva, Senador Chis Escudero, magkapatid na sina Senadora Camille at Senador Mark Villar, Senador Robin Padilla at Senador Bongo. Parehong bilang yan sa 11 miyembro ng Minority Bloc. Sila ay sina Minority Leader Senator Tito Soto, Senador Panfilo Lacson, Senadora Risa Ontiveros, Senador Sherwin Gatchalian, Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino, magkapatid na sina Senador Erwin at Rafi Tulfo, Senador Lito Lapid, Senador Mig Subiri at Senador JV Ejercito. Bahagi pa rin naman ng majority bloc si Senador Bato de la Rosa pero nagtatago dahil sa arrest warrant ng International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity at si Senador Jingo Estrada na nakakulong sa New Quezon City Jail dahil sa kasong plunder. Ipinasupina ng National Bureau of Investigation ang 4 na tao na nakasama umano ni Senador Bato de la Rosa bago siya umalis sa Senado noong May 14. Kabilang po dyan, si Suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at Pasay Police Chief Colonel Joselito De Sesto. Ipinasupina rin ang isang staff ni Senador de la Rosa at ang tiyuhin ni Senador Robin Padilla na nag-convoy umano sa sinakyan ni De La Rosa nang siya'y umalis ng Senado. Inaasahang haharap sila sa NBI ngayong linggo. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang paghahanap kay De La Rosa sa mga kilalang tirahan, pinupuntahan at mga posibleng koneksyon niya. May mga lead na raw ang CIDG kung nasaan si De La Rosa pero hindi maaring isa publiko. Ukol naman sa insidente ng barilan sa loob ng Senado, kumpleto na ang lahat ng forensic examinations ayon sa PNP. Kabilang daw dyan ang ballistic examination, firearms identification, bullet trajectory analysis, gunpowder residue test at paraffin test. Nakakolekta raw ang mga investigador ng 36 na cartridges sa ikalawang palapag ng gusali, 3 sa veranda at iba pang ebidensya sa Kalayaan Garden. 8 baril din ang isinailalim sa cross-matching examination. Nag-win ng 2 silver medals ang Pinoy jet ski racer na si Anton Ignacio mula sa Waterjet Pro Tour, Thailand. Nagmula ang kanyang medalya sa kategoryang Expert Runabout 1100 Superstock at sa Pro-Am Runabout 1100 Open. Naka-score si Ignacio ng 149 points sa parehong event. Kapwa Thai riders ang nakakuha ng gold sa mga nasabing event. Congratulations, Anton! 6 na araw bago ang balik eskwela, ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kapitbahayan Elementary School sa Navotas bilang bahagi ng Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education. Inikot po ng Pangulo ang mga classroom at mga gusali para tiyaking ligtas ang pagbubukas ng klase sa Lunes. Nakibahagi rin ng Pangulo sa pagpipintura sa classroom. Nagkaroon ng pagkakataon ng Pangulo na makasalamuha ang ilang estudyante sa Tarabasa Session kung saan ang Pangulo mismo ang nagbasa ng kwento. Kasama sa pag-iikot si DepEd Secretary Sonny Angara. Nagtungo naman si Vice President Sara Duterte sa Diosdado P. Macapagal Elementary School sa Quezon City para makibahagi sa Brigada Eskwela. Ininspeksyon din ng bise ang ilang classroom at mga gusali roon. Lumahok rin sa paglilinis ng mga classroom at pagsasaayos ng mga gamit ang mga tauhan ng Office of the Vice President. Nagtungo rin si Angara kahapon sa kick-off ng Brigada Eskwela sa Kabadbaran National High School sa Agusan del Norte. Nasa kick-off naman ng Brigada Eskwela sa Quezon City, si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kahit maulan ng panahon, tuloy pa rin ang mga guro at magulang sa paglilinis ng mga classroom sa Samal, Bataan. Nakiisa rin po sa Brigada Eskwela ang ilang grupo sa paglilinis ng mga classroom at paaralan sa Kasiguran, Aurora. Kasalukuyang tinatapos ng Meralco ang clearing operation sa Obando, Bulacan matapos matumba ang 9 na poste ng kuryente roon. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Zaldariaga, ito'y para tuluyang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa lugar. Pasado 1:00 ng madaling araw kanina nang maibalik ang supply ng kuryente sa mahigit 300 nilang customer sa Barangay Tawiran. Bumagsak ang mga poste ng kuryente kahapon sa kasagsagan ng malakas na hangin at ulan, dulot ng masamang panahon.
Ready nang magpakitang gilas ang 2014 Clashers sa kauna-unahang edisyon ng The Clash Teens. Sa webisodes ng Behind the Clash, ipinakilala in 3 batches ang official teen clashers. May patis rin sa moments ng ilang clashers nang malamang pasok sila sa kompetisyon. Excited na ang returning Clash Masters na sina Julian San Jose at Raver Cruz na makilala ang teen clashers at makita ang kanilang talento. Maging ang The Clash Teens panel sa pangunguna ni Asia's romantic balladeer Christian Bautista, star of the New Gen Jillian Ward at BGYO member at former clasher na si JL Torreliza. Abangan sila sa The Clash Teens this coming Sunday, 7:15 p.m. sa GMA. Itinanggi ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na may nangyaring trial o pagliliti sa kanilang pagdinig sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon niya po yan sa sagot ng bise sa articles of impeachment laban sa kanya. Ang susunod na hakbang ng House Prosecution Team sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Connie, magmi-meeting ngayong araw yung 11 House Prosecutors para desisyonan kung sasagot pa ba sila o hindi na doon sa ipinasang sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment sa Senado kahapon. Ang sabi po kasi ni Lead Prosecutor, Congresswoman Jervil Luistro, hindi naman direktang sinagot ni Duterte ang mga aligasyon sa kanya, kundi rehash o inulit lang ang mga punto noon tungkol sa teknikalidad ng impeachment process. Wala rin nga raw ipinasang ebidensya ang depensa para kontrahin ang mga aligasyon sa Articles of Impeachment. Sabi pa ni Luistro, hindi tama ang hinihiling ni Duterte na ibasura ng Senado ang impeachment dahil wala namang ganitong opsyon sa Senate Rules on Impeachment. Itinanggi naman ni Luistro ang sinabi ng depensa na nag-trial sila noon sa komite. Clarificatory hearing lang daw ang ginawa nila para matukoy kung meron o walang probable cause sa reklamo. Sinabi lang daw niya noon ang salitang mini-trial para ikumpara ang proseso ng Senado at Kamara. Pinuna rin kahapon ng depensa ang pagpasok ng mga bagong ebidensya sa hearing na wala naman sa original na complaint. Sagot ni Luistro, pwede yon sa ilalim ng House Rules, ngunit hindi para palakasin ang reklamo, kundi para malaman kung may basihan nga ba ang impeachment. Merong hanggang June 8 ang prosekusyon para sumagot sa impeachment court. Kung hindi sila magpapasa ng sagot, mapabibilis ng kaunti ang proseso sa punta sa pre-trial. Connie, sa mga oras na ito, may nagaganap dito ngayon na impeachment forum sa loob po yan ng Batasang Pambansa. Ang audience ay mga kabataan, mga estudyante, ang mga nagsasalita po ay ang House Prosecutor sa pangunguna ni Lead Prosecutor Jervil Luistro. Yan muna ang latest mula rito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal.